maswerte at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si JB Velasco, isang Feng Shui expert and a life coach. At dahil nasa buwan po tayo ng pag-ibig, pag-uusapan po natin ngayon kung paano makakatulong ang Feng Shui na ma-improve ang inyong love life at maayos ang inyong mga relationship. Una po sa lahat, good news because most of the animal sign are lucky in terms of relationship for the year 2017. Maliban lang nga po sa mga rooster at pig. Unang-una po na dapat po nating malaman is to locate the relationship or love direction ng ating bahay. Ito po ay matatagpuan sa farthest right ng inyong bahay or sa southwest direction ng inyong bedroom. Ngayon, kapag nakita nyo na yung love corner sa inyong bahay, tingnan nyo mabuti at obserbahan kung ano ang mga nakalagay dito. I-avoid natin yung mga gamit na may kinalaman sa ating trabaho dahil maaari daw itong mag-lead na ang attention ng inyong mga partners ay ma-focus lamang sa kanilang career instead of sa relationship. Kalimitan po sa mga nakikita ko ng mga single na naghahanap ng partner, ang ginagamit po nila ay single bed. Kasi nga naman, mag-isa lang po sila. Pero hindi po tama yan kung kayo ay naghahanap ng partner. Kailangan po gumamit po tayo ng mas malaking bed. Yung tamang sukat lang po, like yung mga double size na bed ay makatutulong po upang kayo ay mag-attract ng partner sa inyong buhay. Kalimitan po sa ating mga Pilipino, inididikit natin ang ating higaan sa wall. Hindi po ito makakatulong kung kayo po ay nag-aasam ng marriage dahil ang mapipil po ng inyong partner ay suffocated sila sa inyong relationship. At tandaan po natin, iwasan po natin yung mga malulungkot na images na ilagay sa ating bahay. Tandaan po na kung ano po ang nire-represent ng mga images na nakalagay sa loob ng inyong bahay, yun din po ang posible na inyong ma-attract. Marami po sa atin ang naglalagay ng mga paintings ng mga single na babaeng umiiyak. Yun po ay pwede pong mag-bring ng sadness sa inyong buhay. Pumili lang po ng mga larawan na nagre-represent ng happiness. At yan nga po ang mga tips na maaari nating magamit according sa Feng Shui upang ma-improve ang ating love life or ang ating relationships. Next week, abangan naman po natin ang ating topic tungkol sa health. Kung paano natin gagamitin ang Feng Shui para tulungan kayo na magkaroon ng magandang kalusugan. Ako po ulit si JB Velasco, ang inyong Feng Shui expert and a life coach.